possible pa rin daw na magkaroon ng settlement sa loob ng 14 na mga araw dito sa nagaganap na kaso ni Ripple at ang US SEC. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, noong nakalipas po na October 2, taong 2024 ay nag-file po ang US SEC ng kanilang Notice of Appeal laban sa ruling ni Judge Annalisa Torres sa kaso ng Ripple. Ang ruling na ito ay ginawa noong mga July 2023 at nagsasabing ang XRP ay hindi isang security kapag ibinebenta sa mga public exchanges. Ang notice na ito ay nagdulot po ng maraming espekulasyon sa crypto community tungkol sa posibilidad ng settlement bago pa man umabot sa formal appeal. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng Notice of Appeal? Ang Notice of Appeal ay isa po itong formal na dokumento kung saan ay nagsasaad ng intensyon ng isang partido na i-challenge ang desisyon ng korte. Kaya sa kasong ito, ang SEC ay nag-file ng kanilang notice para i-challenge ang ruling na nagsasabing si XRP ay hindi isang security. Ngayon ay bakit naman mahalaga ang 14-day window? Ayon po kay Ginoong Brett, isa po siyang crypto expert, may 14 days or 14 na araw ang SEC at Ripple para sila ay mag-negotiate or mag-usap ng maayos at magkaroon ng settlement bago pa man umabot sa formal na appeal. Ang settlement ay isang kasunduan kung saan ang dalawang partido ay nagkakasundo na hindi na ituloy ang kaso sa korte. Kaya karaniwan itong nangyayari sa litigation para maiwasan ang mas matagal at magastos na proseso ng korte. Ngayon ay ano kaya ang posibleng mangyari sa loob ng 14 days? At may mga ilang senaryo po ang pwedeng mangyari rito. Unang-una ay ayan, magkakaroon po ng settlement agreement. At ito po yung gustong mangyari ng karamihan, lalong-lalo na yung mga investors. Kung magkasundo po kasi ang SEC at ang Ripple ay maaring magkaroon po ng settlement agreement at ito ang siyang magbibigay ng mabilis na resolusyon sa kaso at maiiwasan ang mas matagal na legal battle. Pangalawa na posibleng mangyari ay ang tinatawag po nilang cross appeal. Maaring mag-file din po ng cross appeal ang Ripple laban po sa US SEC. Ibig sabihin ay parihong partido ay maghahain po ng kanilang mga argumento sa appellate court. At ang pangatlo ay meron din po tayong tinatawag na formal appeal. Kung walang settlement na mangyayari ay magpapatuloy po ang formal appeal process. Ang appellate court ang siyang magdidesisyon kung tama ba o mali ang ruling ni Judge Torres. Ngayon ay ano naman ang mga posibleng benepisyo ng settlement? Para kay Ripple, ang settlement ay maaring magbigay po ito ng stability kay XRP at maiwasan ang prolonged legal battle na maaring makaapekto sa presyo at adoption ni XRP. At bilang mga investors ni XRP, ayan po talaga ang gusto nating mangyari dito. At maliban dito ay maaaring mapabilis din ang approval ng XRP ETF or Exchange Traded Fund kung saan ay kamakailan lang ay nag-file po ang Bitwise dito. Para naman sa SEC, ang settlement ay magbibigay po ng pagkakataon na maiwasan ang mas matagal na litigation at sila ay makapag-focus sa iba pang regulatory effects sa crypto industry. Kaya ang kaso laban kay Ripple ay bahagi ng mas malawak na effort ng SEC na i-regulate ang crypto industry sa ilalim po ng securities laws.
Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga executives ni Ripple? Si Brad Garlinghouse, siya po ang CEO ng Ripple, at si Ginoong Stuart Alderoty, siya naman po ang Chief Legal Officer, ay pareho pong naglabas ng pahayag ng kanilang disappointment sa desisyon ng SEC na ituloy ang legal battle. Tinawag po ni Ginoong Alderoty ang strategy ng SEC na litigation warfare laban sa cryptocurrency industry. Si Ginoong Brad Garlinghouse naman ay nagpahayag ng kanyang commitment na ipaglaban ang kaso, at ayon sa kanya ay hindi dapat patuloy na kumilos ang SEC ng walang recourse o consequence. Ngayon ay ano naman ang mga posibleng epekto nito sa crypto market? Kung mag-settle ang SEC at Ripple, maaring magkaroon ng positive impact sa presyo ni XRP at sa buong crypto market. Ang settlement ay magbibigay ng clarity sa regulatory status ni XRP na maaring mag-encourage ng mas maraming investment at adoption. Sa kabilang banda, kung magpapatuloy po ang legal battle, maaring magdulot ito ng uncertainty at volatility sa market. At ayan, sa kabuuan ay ang masasabi ko naman po rito ay ang 14-day window na ito ay isa po itong critical period para sa parehong partido. Ang settlement ay maaari pong magbigay ng mabilis na resolution at maiwasan ang mas matagal na legal battle na maaring maging beneficial para sa parehong SEC at Ripple. Ngunit kung walang settlement na mangyari, magpapatuloy ang formal appeal process at ang appellate court ang magdidesisyon sa kaso. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.